Yan, lahat po yan ay pag kumita ay magtutulungan po yan. Kumita man na maliit, ang importante ay nakakatulong. Yun po ang importante doon. And pag pinagsama-sama nyo po yan, ay malaki rin pong kitaan niya mga kabokal. Hello mga kabokals. Yan, so ito binubutasan ko yung drum. Ito po yung drum na gagamitin natin sa ating ubas. Binubutasan ko para labasan ng tubig yung ilalim. Hindi umubra yung ano. May pinainitan ako na tubong matulis, pinainitan ko sa kalan, hindi umubra. Ang plano ko sana tutunawin ko lang. Kaya lang ano, kailangan siguro nagbabaga talaga. Kaya to, inaano ko na lang, sinisinsin ko na lang. Yung gitna na naman ang importante niya mabutas. Try natin kung kaya na lagarin. Try ko pusot. Yun, kaya na mga kabukals. Can you see me? Ayan mga kabukals. Ayan, so ganyan kalaking butas lang mga kabukals para hindi naman matapon yung ating lupa, para lang makalabas yung tubig. Ayan, so kukuha tayo ng lumang ipa, yung nandun nakatambak sa ilalim ng kambing, and then paghahaluin natin yung lupa saka yung lumang ipa. Syempre may kasama na rin konting pupo ng kambing yun. Ayan, yun ang ilalagay natin dito sa drum, and then dyan natin tatanim yung ating ubas. Kaya mga kabukals, so nandito nga tayo sa ilalim ng kambingan. Dito tayo kukuha ng ipa kasi ito yung ipa na ito mga kabukals, matagal nang naka-imbak dito. Gagamit, ang plano ko talaga, kaya nga sabi ko nung mga previous vlog ko, yung ating pinangsasapin sa pupo ng ating mga manok, yung pusot ng cocolumber, magagamit natin yon. Yun talaga ang gagamitin natin mga kabukals pagka naging successful po itong pagtatanim natin ng ubas sa drum. Talagang pusot po ang gagamitin natin na may pupo ng manok. Kaya lang, ano pa iniimbak ko pa kasi mainit pa yun mga kabukals, mainit pa, masusunog yung ugat ng ating ubas pagka yun na ginamit natin. Kaya ito ang gagamitin muna natin, yung mga ipa na na-imbak natin dito sa ilalim ng pamilya natin. At isipin hindi na ito masyado mag-iinit kasi matagal na ito na ito. Yan, kasama na siyang mga pupo ng kambing.
Tanggalin na natin yung mga damo-damo. Ayan. So yun mga kabukals. So, tamang pupo. Pambing. Pwede rin naman ito mga kabukal. Kung halimbawang wala tayong pupo na manok, mas mainam itong pupo ng pambing. Then may importante kasi yung ipa o yung pusot para yung lupa magbuhag-hag siya. Kasi yun ang gusto ng ubas, yung buhag-hag na lupa. Maraming pupo ito kasama. Pero ano na, tuyo na yung mga pupo kaya okay na rin. Tapos may mga ano pa may mga ipa-ipa pa. Dagdag sa ano rin yan, dagdag sa paggawa. Tingin ko parang mas maganda pa nga gamitin yung pupo ng kambing mga kabukals. Ito once na matuyo na siya, okay na siya, hindi na siya, sa tingin ko hindi na siya mag-iinit. Basta matagal lang, yung wag lang yung sariwa. Yung matuyo lang dapat. Pwede na to. Kasi haluan pa naman natin yung lupa. Ayan mga kabukals. So ito yung lupang gagamitin natin. Hahaluan natin ng ipa at pupo ng kambing. Ayan, haluin na natin mga kabukals. Saka natin ilalagay sa natin drop. Para lang tayo naghahalo ng simento. Napakataba na ito mga kabukals. Kaya na-compose na itong mga nabulok na itong mga ipa, sa itong mga daya-dayami, saka yung pupo ng kambing.
simento. Yan, so ito ngayon makabukas ang ilalagay natin. Una, para ito yung umilalim. Ito yung ilalim sa drum. Na makita nyo. Pero hindi natin dito lalagay, doon natin ilalagay. Puposisyon na natin doon. Mga kabukas, so dito siya. Ayan, dito siya. Nakapatong sa hollow block. Ayan ha, papatong natin sa hollow block. Bakit nakapatong sa hollow block? Kasi pag lumaki na yung ubas mga kabukas, ang iwasan natin doon, yung lumabas yung ugat niya and then bumaon uli sa lupa. Kaya pinapatong natin sa hollow blocks. And then, ito nga po kasi ay prototype mga kabukas ng isang mas malaking sistema pa na gusto kong gawin. Kaya naka-elevate siya kasi gusto kong makita kung kaya ba ng ubas na lumaki at mamunga sa drum na wala pong tulong ng lupa, yung mismong lupa na doon siya kukuha ng nutrients. So kumbaga hanging siya mga kabukas, na nakahanging. Yung po ang gusto nating subukan, kung kaya ba mamunga ng ubas sa ganitong sistema na tanging sa drum lang po ang kanyang source of nutrients. Ayan, yun po mga kabukal. Ayan mga kabukal, ito na. Kasya pala yung natin mga kabukal. Yung mix natin, kasya. So ito mga kabukal, since ito nga po ay halo ng pupo ng kambing, may chance po na uminit pa kasi yan. So hindi po natin isasagadyan yung ating ubas. So itong portion na itong natitira na yan, ayan, ay purong lupa ang ilalagay natin yan. Then pabubundukin natin ng konti para hindi yung ugat niya hindi kagad umabot dito, kasi may chance po yan pagka yan po yung nabasa, may chance po na uminit pa rin yan kahit na matagal na po siya nakaimbak doon, po pwede pa rin. So para may kumbaga may distansya pa po yung ugat ng ating ubas mula sa taas hanggang dito sa may mga pupo ng kambing. Ayan, purong lupa muna mga kabukals. Yan, so ito purong lupa mga kabukals. Then ayan, eventually ano yan mga kabukals, bababa pa yan bababa pa yan habang tumatagal na nabubulok yung mga ipa, yung mga pupo ng kambing, bababa pa yan. So yun naman, ang style naman natin doon, sa taas naman tayo magdadagdag. Doon na po papasok yung ating ginagawang yung kusot na may pupo na manok na pinapabulok natin. Yun naman ang ipang dadagdag na sa taas, yung bulok na niya
Yung ano na, hindi na mainit. Kumbaga ano na, decomposed na talaga. Yun na yung pataba organic. Ito organic na rin naman ito mga kabokals yung ginawa natin. Organic din po ito. Pabundokin natin konti para ano, mas ganda yung distansya. Yan. Yan mga kabokals. Ayan mga kabokals, so ito yung ating mga ubas. Dun sa malaki ang sistema na gusto kong gawin mga kabokals, ang plano natin talaga yan is 1 ubas pero 1 drum. Kaya lang ngayon, since prototype, nasa testing stage pala naman tayo and wala na tayong drum. Wala na drum. Dadalawahin natin mga kabokals. Dadalawahin natin. Ang objective naman natin dito mga kabokals, to see if this will work. Kung talagang kaya niyang masustina yung sustansyang kailangan ng ating mga ubas na manggagaling lamang dito po sa ating drum na nilagyan nga po natin ng mga organikong pataba. So ito, pagtatabayin na natin, tanggalin natin yung ano, yung black bag para makahinga yung ugat. Yan mga kabokals, imagine pag ito gumana, imagine kung meron kayong rooftop, kahit nasa urban area kayo, meron kayong rooftop na hindi naman ginagamit, nakatiwangwang lang, pwede kayong magtanim ng ubas mga kabokals. Gamit lang yung ganitong sistema. Yan. So yun pong ating gustong malaman dito mga kabokals, kung kaya niya mabuhay sa drum. Kung kaya mabuhay at mamunga, siyempre kailangan mamunga siya para maging successful. Pag hindi siya namunga, hindi successful. Yan. Ay matanggal. Yun. Hindi natin masyado ibabaon. Hayaan natin siya ang magukay. Hayaan natin yung ugat niya na bumaon sa ilalim. Buwan na natin mga kalahati. Yun. Yan mga kabokals. Hindi, baon ko na nga. Baka matumba Buwan natin konti. Yun. So talaga yung ganitong drum mga kabokals. So tingin ko pang lang talaga. Very effective siya pagka isa lang talaga. Nararamdaman ko na mga kabokals. Kaya lang testing lang dalawahin natin. Marami din tayong pwedeng gawing negosyo sa ubas mga kabokals. Pwede tayo mag seminar ng wine making seminar mga kabokals. Tapos meron kang source ng ubas. Pwede ka rin magbenta ng mga cuttings. Kung maka-produce ka ng mga quality talaga na ubas, yung mga magagandang variety, pwede ka magbenta ng cuttings ng pinatubo, yung ganito. Biro nyo 350 isa nito. And syempre yung bunga mga kabokals, may market ang bunga niyan. Mangontrata ka ng mga magpuprutas, yung may mga stante ng prutasan, mangontrata ka, concessionaire, isang linggo bayad, mga ganon. O kaya
Kung may pangkas naman sila, bayad ka agad, pero medyo mura lang bigay mo. Mga ganong banatan mga kabukals. Maraming pamamaraan. Basta pagkain mga kabukals. Hindi ka malulugi dyan. Basta magaling ka lang sumistema. Marami pong paraan ng hanap buhay. Basta pagkain. Yan. Matanggal ah. Yan, baka nagtataka kayo, saan mo pa itatanim yung kalbo? Saan mo pa itatanim yung kalbo? Baka nagtataka kayo mga kabukals. Wait and see mga kabukals. Pag ito gumana, nabuhay siya rito. Haha. Abangan nyo mga susunod na kabanata mga kabukals. Yan na. Tapos, lalagyan natin tutusukan natin dito ng mga kawayan. Pag ganyan, pinakagapangan niya. And then may balag tayo. Etong area kasi na to mga kabukals, itong area na to sa likod ng kubo ito. Ito po ay gagawin natin dito ay vegetable garden. Dito tayo magtatanim ng mga gulay-gulay natin, mga pang-ulam-ulam. Kaya dito rin natin siya palalakihin kasi nakabalag naman siya. And then sa ibaba, pwede tayo magtanim ng mga gulay-gulay. So yan gagawin natin. Yan. Yan, diligan muna natin siya. Parang natuyo na eh. Yan, shoutout kay Ate Ninfa. Ate Ninfa, yung po yung kalamansi mo. Hindi ko pa naitatanim kasi kailangan natin linisan yung lote mo. Medyo nagsukal na. Mag-grass cutter pa ako. Inuuna ko lang muna yung dito sa loob. Pero okay naman. Okay pa naman sila. Yan. So ito yung exposed naman. Ang gusto rin kasi ng ubas mga kabukals, based sa base lang ito sa mga nababasa ko article kasi syempre nag-research din tayo. Gusto ng ubas yung yung buwaghag na lupa, sandy loam kung tawagin, at saka yung mahangin saka mainit. Yan ang gustong-gusto ng ubas. Nakala natin ang ubas sa malamig lang, pero yun ay base sa aking nabasa. Mas gusto niya po yung mahangin at mainit. Kaya marami pong mapapansin nyo, marami pong mga ubasan sa mga para pabundok na area, open area. Yun po ang gusto niya. Siguro depende sa variety mga kabukals ha. Hindi naman tayo eksperto, tayo po ay nag-uumpisa pa lang sa pag-ubas. Pero isa po ito sa sa gusto kong i-pursue na additional income dito sa ating backyard farm. Again, saan ko ilalagay? Abangan nyo mga kabukals. Pag ito gumana, yun naman ay ipapakita ko. Yan. Ayan mga kabukals. So ito isa pong isa ring gusto kong ipakita dito sa aking mga ginagawa mga kabukals. Ang backyard farming po ay hindi lamang po yan napapako sa pag-aalaga ng mga farm animals. Pwede nyo pong i-combine ang plant farming katulad ng mga ubas, yung mga pwede nyo pong pagkakitaan na kung saan nagagamit nyo po yung mga waste materials ng inyong mga alaga, katulad nga nito yung pupo ng manok, pupo ng kambing, mga ipa at kusot na ginagamit natin sa kanila ay pwede po natin gamitin sa ating mga halaman. So combination po yan, tulungan po yan mga kabukals. Wag po nating isara ang pinto. Wag po natin ipako ang ating mga sarili sa pag-aalaga lamang po ng hayop. Yan, lahat po yan ay pag kumita ay magtutulungan po yan. Kumita man na maliit
ang importante ay nakakatulong. Yun po ang importante doon. And pag pinagsama-sama nyo po yan, ay malaki rin pong kitaan niya mga kabokals. So yun, maraming salamat sa inyong muling pagsama, sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet, Sir, thank you so much. So muli ito ang inyong kabokals farmer, nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, patingin sa nating kumilos, siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!